thought it was an amazing meeting. He's a great leader of a very powerful, very strong country, China. We have it was an outstanding group of decisions, I think, that was made. A lot of decisions were made. There wasn't too much left out there. Naging maganda para kay US President Donald Trump ang naging pagpupulong nila ni Chinese President Xi Jinping sa South Korea kanina. Ayon kay Trump, maraming desisyon ang naisapinal at mga kasunduang nabuo mula sa naturang pulong. Nagharap ang dalawang leader sa Busan, South Korea na siyang una nilang face-to-face meeting matapos ang 6 na taon. Sa kanilang maikling pag-uusap sa harap ng media, nagpakita ng pagkakaisa at pagnanais ng mas matatag na ugnayan. A great honor to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it. The very, very distinguished and respected President of China, and we will be having some discussions. Sa panig ni Xi Jinping, binigyang diin niyang mahalaga para sa dalawang bansa ang pagpapanatili ng bukas na komunikasyon at kooperasyon para sa ikabubuti ng buong mundo. China and the US can jointly shoulder our responsibility as major countries and work together to accomplish more great and concrete things for the good of our two countries and the whole world. Kasama sa mga napag-usapan sa pulong ang pag-aayos sa mga isyu ng taripa at kalakalan, kabilang na ang pagbaba ng taripa sa mga produktong may kaugnayan sa fentanyl, pagpapatuloy ng pag-angkat ng American soybeans, at kontrol ng China sa rare earth minerals na kritikal sa paggawa ng mga technological products. Pinuri rin ni Xi ang pagiging aktibo ni Trump sa pagpapahinto ng mga digmaan sa mundo at ang pagsusulong nito ng kapayapaan sa iba't ibang bansa. Mr. President, you care a lot about world peace. And you are very enthusiastic about settling various regional hotspot issues. Samantala, bago ang pagpupulong, naglabas ng pahayag si Trump sa social media kaugnay ng nuclear test. Sa kanyang Truth Social post, sinabi ng US President na pinayagan na niya ang Department of War na muling magsagawa ng nuclear weapons testing upang makasabay umano sa mga programa ng China at Russia. Dagdag pa niya, bagaman pangatlo sa listahan ng may pinakamaraming nuclear arsenal ang China, inaasahan nitong uunlad agad ang kakayahan nito sa susunod na 5 taon. Ang pulong sa South Korea ang huling bahagi ng Asia tour ni Trump na tumagal ng halos 1 linggo. Bago nito, nagmula siya sa Japan kung saan nakakuha ng mahigit $490 billion investment commitments bago nagtungo sa South Korea para sa pulong kay Xi. Nilinaw rin ni Trump na hindi matutuloy ang inaasahang pagkikita nila ni North Korean leader Kim Jong-un sa pagkakataong ito dahil sa sobrang siksik na schedule ng kanyang biyahe. Aniya, babalik siya sa Asia sa susunod na buwan upang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa Korean Peninsula. We never were able to talk because I was so busy, and really this is why we came. I think it would have been maybe disrespectful to the importance of this meeting if we did that. So I'd come back with respect to Kim Jong-un. I'd come back. Sa pagtatapos ng kanyang Asia tour, ipinagmalaki ni Trump ang mga natamo nitong kasunduan mula sa bagong rare earth deal sa Japan, mga defense ministry sa South Korea at ang paglalatag ng trade truce sa pagitan ng Estados Unidos at China. Marvy Delfin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.